Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Hinihikayat ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang Department of Education o DepEd na tugunan ang problema sa skills mismatch at pag-usayin pa ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sa isinumite nitong policy recommendation sa kagawaran, binigyang diin ng PCCI ang pangangailangan sa paglinya ng education outcome sa industry demands nang sa gayon ay matugunan ang patuloy na problema sa skills mismatch. Ayon sa grupo, ang problema kasi na ito ay nagiging balakid lamang sa pagiging competitive ng mga manggagawang Pinoy. Upang maitaguyod ang competitiveness ng Filipino workforce, mainam-an nila kung mapalalakas ang science, technology, engineering, and mathematics o STEM programs, kalakip pa ang pinahusay na partnership sa pagitan ng mga paaralan at negosyo para sa pagkakaroon ng on-the-job training opportunities. Bukod dito, isa rin sa rekomendasyon ng PCCI ang amyenda sa Enhanced Education Act nang sa gayon ay mapabuti pa ang higher education curricula, maipromote ang isang multi-sectoral approach para sa early childhood education at makapag-develop ng micro-credentialing ng masertipikahan ang mga kasanayang nakuha mula sa iba't ibang uri ng pagkatuto. Ang mga rekomendasyon ay ipresenta ng grupo kay Education Secretary Sani Angara kasama ang mga miyembro ng Education Task Force. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagkasundo ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at National Bank of Cambodia o NBC para sa pagpapalakas pa ng kooperasyon. Ito'y naselyuhan mula sa nilagdaang Memorandum of Understanding o MOU nina BSP Governor Eli Remolona at NBC Governor Dr. Chea Serey. Ayon sa dalawang bangko, ang nilagdaang MOU ay sumisimbolo sa pagiging bukas at pagiging committed ng dalawang central banks para sa paglalatag ng malinaw na framework para sa facilitation ng bilateral ties. Gamit din ang MOU, mapalalakas pang lalo ang kanilang kooperasyon na matagal na rin anilang magkatambal sa iba't ibang kolaborasyon. Bukod sa ceremonial signing ng MOU, nagkaroon din ng pulong ang dalawang bangko para sa iba pang oportunidad at kooperasyon sa areas ng central banking, payment connectivity and innovation, digital financial innovation, banking supervision, human resource development at iba pang area of mutual interest. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tiwala ang automotive industry sa Pilipinas na matatamo nito ang kalahating milyong bentang sasakyan sa pagtatapos ng taon. Ayon kay Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI President Romel Gutierrez, mula sa magandang momentum sa nakalipas na humigit 7 buwan ay kayang malampasan ang conservative target na 468,300 units sa huling araw ng 2024. Patunay anya rito ang sales mula Enero hanggang Hulyo ng kasalukuyang taon na lumago ng 10.7% kung maikukumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ang impresibo anyang paglago sa benta ay testamento ng kumpiyansa at suporta ng consumers sa industriya. Ganito rin ang pananaw ni Toyota Motors Philippines President Masando Hashimoto na sinabing ang magandang projection ay buwat sa matatag na gross domestic product expansion ng Pilipinas. Dagdag pa nito na Pilipinas lamang sa buong ASEAN ang may malinaw na taunang paglago ng ekonomiya, dahilan para masabing maganda rin ang itatakbo ng volume at demand momentum ng auto industry sa bansa.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa lahat ng celebrities at mga influencer na nag-endorso ng mga ipinagbabawal na illicit vape products. Kasunod ito ng ikinasang raid ng BIR sa Philippine Vape Festival 2024 kung saan naabot sa humigit 5,300 illicit vape products ang nasamsam. Sa isang pahayag, hinimok ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang mga celebrity at influencer na huwag makipag-ugnayan sa mga individual o kumpanyang ito kasama na ang mga kasali sa pag-organisa at pagsasagawa ng Philippine Vape Festival 2024. Sa pamamagitan kasi anya ng pag-endorso sa mga produktong ito, tila tinutulungan ng mga ito na makalusot ang mga illegal na nagtitinda ng vape. Sa operasyon ng BIR sa Philippine Vape Festival, nasa kabuang 3 stalls at 3 delivery vans ang nakitaan ng mga illegal na vape. Babala ni Lumagi, posibleng maharap ang mga ito sa mga kasong paglabag sa National Internal Revenue Code. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano, isa pong maasensong araw sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.